Hi Gemini! This is Jav. Welcome pa sa ating channel. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. This is for you, Gemini. Para po ito sa iyo, Gemini. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Okay, Gemini. Kitang-kita ko dito na may self-care, you love yourself more. Nagkaintindihan, nagkasundo. Pwede din na nagkaroon po ng romance, attraction, and affection. Okay? At pwedeng nahihirapan ka sa paggawa or sa pag-decide. Okay? Sa paggawa ng desisyon. Sa paggawa ng desisyon, kasi may guilt and sacrifice akong nakikita dito. Pwede din nahihirapan ka sa isang sitwasyon or pwede sa isang tao. Oo. Pwede din na, yun nga, yung sabi ko sa inyo, nahihirapan ka sa paggawa ng desisyon kasi may guilt and sacrifice. May worries akong nakikita dito, nag-alala ka or nalungkot. Pwedeng may naalala kayo or may nangyari ngayon na sana'y ma-overcome nyo. Kasi may nakita ko ditong loss of connection, loss of things, or loss of opportunity. Pero most likely, naalala nyo to. Okay? So, like for example, loss of things. Pwedeng loss of money na pwedeng nagasta na wala kinuha na damage or ninakaw or may nangingialam. Again, pwedeng naalala nyo to or mangyayari pa lang na sana'y maiwasan nyo. At may nakita ko dito, 'di ba? Sabi ko kanina na some of you nahihirapan sa paggawa ng desisyon. Don't hesitate too long, ang advice ng card. Kasi nga, may nakita ko dito na loss of opportunity. It might be this decision is about opportunity, about your opportunity. Yung lagi kong example sa inyo, like for example, yung dumating na opportunity sa inyo is good for 7 days. Pero masyadong mataas yung oras, yung paggawa mo ng yung hindi ka nagkaroon ng desisyon kasi nga nag-hesitate ka. Pwedeng may doubt or may fear. Kaya nga hindi nagkaroon ng natagalan sa paggawa ng desisyon. So ito ay paalala ng card nyo na don't hesitate too long.
Kasi nga, may timeline. Example po iyan. Any kind of situation there na naranasan nyo ngayon. Pwedeng nahihirapan ka sa isang tao. It might be na may pasaway. It might be nag-alala ka din. Pwedeng sa sitwasyon. Pero most likely talaga to na yung paggawa ng desisyon. So, para makagawa kayo ng best decision, gawa kayo ng konkretong plano. Kasi, magiging confident ka na niyan. Mawawala lang yung hesitation. Kasi nga, may confidence na eh. Confident ka na. Alam na alam mo yung gagawin mo. Alam na alam mo yung pipiliin mo. Alam na alam mo yung desisyon mo. Mawawala yung fear, doubt, hesitation. Magiging confident ka niyan. Kung nahihirapan ka sa isang tao, then kausapin mo. Kung pwede. Or kung hindi, then isuko mo lahat yung worries mo kay God. Instead na magmukmuk or nahihirapan ka, nabibigatan ka, syempre hindi mo hayaan na maging ganyan ka for long time, di ba? So, gawa ka ng paraan. The best way to do is to pray. I-pray nyo kay God yung mga nararamdaman mo. Kahit hindi mo yan sasabihin, alam na alam mo yan ni God. Try to communicate, connection po. And ask divine assistance. Baka too much yung pag-alala mo, then have faith. Palakasin yung faith. Faith kay God. Okay? So kung nangyari na ito sa nakaraan, let's say nangyari na ito sa nakaraan ha, ano ba ang dapat, question yourself, ano ba ang dapat kong gawin? Bakit ko bit-bit to hanggang ngayon? Ano ang dapat na yung tamang gawin? Let go. Yung sabi ko kanina, isuko nyo kay God. Ask kayo ng divine assistance. Siyempre, magagawa mo din to kung may willingness ka, kung kikilos ka. Okay? And time for reflection, mahalaga po yan. Kasi andyan po yung sagot sa inyong mga katanungan, solusyon sa inyong problema, andyan din yung pahinga. Kung hindi mo alam yung process niyan, try to research Google. Siyempre, piliin nyo po yung legit na website. Or seek advice sa inyong mentor kung gusto nyo talagang may kausap talaga na, mentor, yung mga may marami. Siyempre, kausapin nyo yung mga may experience na sa buhay. Kasi sila, may natutunan din yan sila. Okay? Energy pa ni Gemini. Ganda. Ang ganda. Gemini, paalala lang po ha. Kung may napansin kayo na repeating message, meaning to say, pinupush ng cards niyan. Like for example, nanood kayo sa isang video reading natin. Lalo na yung weekly Gabay Tarot reading nyo, napanood nyo na ba? Oo. Tapos nanood din kayo dito. Tapos may napansin kayo na repeating message. Yan po yung pinupush ng cards na kailangan yung bigyan ng atensyon, solusyon at aksyon kung maaari po. So I know yung energy ni Gemini. Ang ganda nito. Kasi may clarity. Okay? May clarity, nagkaroon ng optimism, glory, gain, satisfaction. More on positivity na to.
Okay? You have strength. Actually, you're happy here. Yung energy mo is happy. May success at achievement na parating. Wow, or dumating na. May parating na blessings na it will lead you to happiness. Improvement sa health is on the way. Naka-recover ka na. Oo, pwedeng nung nakarang araw, last week pa ito, na hindi maganda ang pakiramdam mo, or stress ka, nagkaroon ng anxiety. Oo, huwag kayong mag-alala kasi nakita ko na dito sa inyong card na magkakaroon po ng recovery. Okay, improvement sa health. Okay? Kasi ang sabi ng card dito, ito ay magandang kalusugan, kaligayahan at kaaya-ayang pakiramdam. May nakita rin ako dito na some of you na may reunion sa old friends, partner, or sa family, and comfortable ka. Yes, comfortable ka dito. Some of you comfortable and secure, relax and calm na nag-staycation sa bahay. Nakita ko rin dito na nag-take time ka sa mga bata or sa inner child mo. Alam nyo ba, o sa mga hindi pa alam, alam nyo ba na sa pagkakaroon ng time for yourself, for your inner child, sa mga bata, even to your mother or sa isang mother figure, it will refresh your energy. Yes. Okay, so kung sa mga nalungkot or na worried ngayon na andito po, so kailangan ng panahon sa sarili, panahon sa partner, sa kapwa, sa mga bata, sa family. Kasi nakikita ko dito, ma-refresh yung energy mo. Magiging masaya ka. Magkakaroon siya ng positive energy flow. Okay, so take time for yourself. And nag-clarify po siya dito na yung sabi ko kanina, yung ulang sinabi ko kanina na love is blooming. Actually, yung sabi ko sa inyo kanina na magiging okay ang lahat kasi you felt love and you love yourself more. May nagbigay ng halaga. Inaalagaan mo yung sarili mo. It might be nagput ka na ng limitation. Okay? Nagput limitation just like nakakaramdam ka na ng pagod. Sunod-sunod na yung stress, anxiety. So, na-realize mo, hindi pala to pwede. Kasi, hindi to maganda sa energy ko. Mag-create ako ng blockages. So, ginawa mo, nagpahinga ka. Nag-take time ka for yourself to refresh your energy. So, sabi ng card dito, di ba, may success. Enjoy your success. So, this card tells you na success lies ahead if you keep the path. Maaari na makatanggap ka ng news na may buntis or wedding. Oo. Or di kaya, ito yung success and abundance. Pagbubunga din yan eh. Pwede yung pagbubunga ng bagay or pagbubunga ng, like pagbubuntis. Pwede nakatanggap ka ng news na ganyan. Maaari na nagkaroon kayo, yung sabi ko nina, happy bonding ng mga favorite person mo. At may nag-uusap dito, some of you may nag-uusap dito na may planong mag-beach outing. Kasi may nakita ko ditong body of water. Oo. Any kind of outing. Basta lalabas kayo to escape everyday pressures. Actually, may nakita ko ditong exciting opportunity. At may nakita ko dito na magkakaroon ng financial growth. Makaka-receive kayo ng acknowledgement that you deserve. This is recognition po. Pwede din may makikipag-business partner sa iyo na malapit sa iyo. Or tinutulungan ka ng taon to na upang makamit yung layunin mo sa buhay. Na nagdudulot ito ng happiness sa iyo. Happiness. Diba? You're taking time for yourself to the person you loved. Oo. Na-relieve yung stress mo.
Isa sila sa makakatulong sa iyo na mawala itong nakikita kong worries and anxiety or sadness. So take time. So don't worry kasi kitang-kita ko dito you are feeling healthier inside and out. Na-overcome mo na yung sadness, na-overcome mo na yung illness. Diba? Ang ganda. So claim niyo po. Gemini. May nalaman kayong katotohanan. This is truth and clarity, cause and effect. May justice, nagkaroon ng balanse, fairness. Dalawang card na mismo nagsabi dito na may nagtutulungan or di kaya may magaganap na partnership. Pwedeng nagkaroon kayo ng bagong relasyon, bagong kaibigan, nagkasundo kayo. Pwedeng may teamwork, business partnership, or yung sabi ko kanina na may tutulong sa iyo, nagtutulungan kayo. Dalawang card mismo nagsabi dito ha, sa inyong tarot card. So may hustisya na parating sa iyo. This card asks you to use your logic and remain objective dahil ito ay nakatulong na ma-uncover mo ang katotohanan sa isang sitwasyon. Yung sabi ko kanina sa inyo na may realization. Na-realize mo na tama nga no, hindi to nakakabuti sa akin. So ito na yung gagawin ko. Example yan. May nakita kong realization dito na may kasamang plano. Nasusubukan mo. Gagawin mo ito kasi ito yung nakakabuti sa iyo. Yan yung nakikita ko. May positive outcomes. Kung may concern kayo sa legal matters, legal issues, pagkakaroon po siya ng, mareresolve po siya, mananalo po kayo. Yan yung sabi ng card. May positive outcome. Kung ano man yan, basta may, sa dalawang card na ito, sinabi kasi ng dalawang card na ito, may positive outcome. Okay? So, ito yung dahilan, isa sa dahilan na magiging masaya ka. May signing of contract din ako nakikita dito. Or di kaya yung sabi ko kanina, pagkakasundo sa isang tao. This card advises you to stay true to yourself and act with integrity. Have faith na imbalance sa sitwasyon are now working out in your favor. So, pabor na sa'yo. Yung paalala ng card dito na maging totoo sa inyo sarili and act with integrity. Kasi papabor talaga yung sitwasyon, yung imbalance sa situation, papabor sa'yo. Mag-work now siya. Magiging maayos na, kumbaga. Sabi ng card, use your intuition to set your moral compass. Okay. Di ba sabi ko kanina na nagkaroon kayo ng time for yourself? To the partner, to your partner, to your family. Okay? Pwede sa iba. Basta may nagkaroon ka ng time na nagkaroon ng, na-overcome mo na lahat. Yung mga na-receive mo is positivity na, which is kabilang na yung blessings po. May paalala ang card nyo dito na kailangan ng disiplina. Like, yes, naging hard worker ka. Hindi yan masama. Kasi kailangan din yan kasi para maabot natin yung pangarap natin sa buhay. Pero, kailangan mong balansehin ang oras. Which is ginawa mo nga naman. Kasi nga, yung sinabi ko kanina, na-realize mo. Yung hindi pagkakaroon ng balances, hindi siya okay. Magkakaroon siya ng blockages. It's not good for you. Alala ng card dito, balansehin ng oras sa trabaho, sa sarili, sa pamilya. Give time. Alam naman natin pag over, di ba? Overspending sa trabaho, overspending sa kaperahan, overspending, ano pang over na yan? Overthinking. Alam mong hindi yan nakakabuti sa'yo. So, wag mong gawin. Sana. So, yan ang sabi ng card dito. Kailangan ng disiplina. Kasi nga,
gagawin mo to kasi para sa ikakabuti. Oo, para sa ikakabuti. Sa'yo at para sa lahat. Actually, thankful ka sa realization na ito. Kasi natutunan mo eh. Natutunan mo siya, na-realize mo siya. May realization. Yung advice ng card ha, balanse po. Let's say, may hindi pagkakaunawaan. O, maayos na ngayon. Magkakaroon siya ng pag-uusap. Yung malinaw na pag-uusap, kalma kayo. Yung reminder card, di ba? Be true to yourself, sabi ko kanina. Panatilihin maging totoo. Para matapos na yan. Let's say may kinikim-kim ka pa, bagay-chest ka pa na hindi mo sinasabi sa kapwa mo na concern mo sa kanya. Diba? Ang hirap niyan. So, kailangan mong i-share sa kanya. Kung maari po. Lalo na sa partner mo to. Kasi kayong dalawa ang magtutulungan yan. Hindi pwedeng ikaw lang yung ikaw lang yung willing makipag-ayos. Dapat din siya. Tapos, kung ano mo yung concern mo, refer mo. Kasi, partnership is magkakaintindihan yan eh. Yung willingness na, naintindihan ko to. Kung bakit ito na nararamdaman ng partner ko. Nasabi ko na 'di ba na may signing of contract ang ilan sa inyo. So, any kind of challenges po, Gemini, huwag kayong mag-alala. Kasi, magkakaroon po siya ng positive outcome. Any kind of negotiations, sa job interview ba yan, or any kind of negotiation ba yan, magiging successful po ito. Kung nagkaroon ng conflict, magiging maayos na po. Kung sa financial man to, kung may problema ka sa financial, magiging balanse po ito at may i-improve pa ito. Pero yung reminder ng card, disiplina. Pag-control. Kung may blockages, kailangan mo ma-overcome yan. Message for you, the time is right to release old patterns and energies. You are ready to embrace change. Ito yung sabi ko kanina sa inyo, na kung ano yung mga dahilan na nagkaroon ng blockages, ayusin nyo para hindi mo siya bit-bit sa present. Para tuloy-tuloy po tayo para sa future. Kumbaga, kailangan ma-overcome natin yung blockages na iyon. Kailangan ma-let go na natin yung old patterns, yung old emotions, yung mga nangyari sa nakaraan na bit-bit natin hanggang ngayon. Let go, magkaroon ng healing. Kung blockages ito or paulit-ulit na lang nangyari, ayusin natin. Okay? So, may nag-comment sa akin kanina, I think, or kagabi. Na I think hindi siya active dito na nanonood sa ating reading na may mga questions siya bakit hindi niya na-receive, bakit delay, puro siya wala na, naubos na daw yung pera niya, may utang din siya. So mag-reply sana ako ng check your blockages. Yung sinabi ko kanina, check your blockages na kailangan mong ayusin yan. Like for example, kailangan ko ayusin to kasi ang ganda ng reading. Ito yung mga expected na blessings ko. Ayusin ko muna yung mga blockages ko. Na-mention na niya yung blockages, yung utang. Blockages din yan. Yung delay, it might be maraming dahilan yan ha. Pwedeng delay kasi process yan. Pwedeng may dumating sa kanya, pero nabayad sa utang, pwede. Basta fix your blockages. Ayusin nyo, kailangan nyo ma-overcome yan. At ang importante, ano ang natutunan mo? Para maiwasan kung may natutunan ka, may nakuha kang wisdom message sa mga challenges na ito, sa blockages na ito, sa struggle na ito. For sure,
Kung mauulit yan, alam na alam mo yung gagawin mo, maaayos mo yan or maiwasan mo. Kasi, alam mo may realization na. So, ito na yung sagot ha sa nag-comment dito. And thankful ako sa nag-reply. Oo, I am sure yung may nag-reply sa kanya na wag isisi sa reader yung nangyari sa buhay niya. Oo. Na I am sure yung nag-reply is parati yung dito. Anong tawag nito? Na nanonood sa ating reading. So, yung nag-question, check your blockages. May mga mensahe ako dito kanina. So, try to, yung lalo na yung time for reflection, makakatulong talaga yan sa iyo. So, dito pa lang, you're ready, kung ma-release mo na itong old patterns nito or maayos mo na, or pwedeng old emotions ito, old patterns is paulit-ulit po ng pangyayari na hindi mo nagugustuhan. You have to let go of it. Para, letting go is ending yan Para, bumukas yung new doors for you. New beginning. Para maging ready ka sa pagtanggap, pag-embrace ng pagbabago. You're ready to embrace the change. Okay? Some of you, nalampasan mo na Kasi nakita ko dito, nalampasan mo na kasi binigyan mo ng action. May kasamang realization, may kasamang disiplina. Kaya nga, sinabi ng card dito na in-embrace mo na yung pagbabago. So, pasensya na po na marami kasing mensahe po dito na kailangan kong sabihin. Na kailangan na ipaabot sa iyo. Career and money ni Gemini. Okay. So, career and money niyo po. So, possibilities daydreaming. Ito na yung changes na dumating. Sa changes na ito, may dumating mga opportunities. Yung na-end na yung mga blockages, ngayon success ka na, may realization na ready ka na sa new journey mo. Ito na yung dumating, mga opportunity. Opportunities po. Nag-iisip ka dito kung ano yung pipiliin mo. Nag-iisip ka dito kung ano yung gagawa ka ng desisyon dito na nag-clarify siya dito. Okay? Nag-clarify po siya sa yung tarot card. Nagmuni-muni kayo ngayon, nag-iisip ng plano or pangarap sa buhay, nag-iisip ka ng mga desires mo sa buhay. Marami kang ideas. Alam mo ba, ideas is a blessings. Gustong-gusto ko talaga tong blessings na ito, itong ideas na ito. Kasi andyan na yung sagot sa inyong mga katanungan, solusyon sa inyong problema, ideas para sa kakabuti ng iyong career and money. Yan ang sabi dito. Dalawang card po nagsabi po dito na umaapaw yung blessings po. So sa mga may na-experience sa blockages dyan, struggles or challenges, i-overcome nyo yan kasi ito yung naghihintay sa inyo. Oo, we can attract blessings pag nagkaroon tayo ng positive energy flow. Pag nawalan na tang blockages na ito. Okay? So, sobrang inspired mo. Nagplano ka ng dagdag investment. Kitang-kita ko yung plano dito, Gemini. May disiplina, 'di ba? You are eager. Eager kayo sa pagbabago na ito. This is good, Gemini. Mas lumaki yung pangarap mo. Nagpaplano ka ng dagdag investment para magkaroon ng financial growth. Mas lumaki ang pangarap mo kaya nagplano ka ng karagdagang investment. More on planning to Hindi lang to sa personal life, sa love life pa to. Pati na rin sa career and money. Kasi nga, hindi mo sasayangin yung blessings na binigay sa iyo. Yung ideas, yung umaapaw na blessings. Gagamitin mo to siya para pagyamanin pa. Which is good. Matutuwa yung universe sa iyo niyan.
Pagpaplano to sa pag-level up. So, very, very busy and you're giving energy talaga na nag-focus kayo. Pinigihan mo yung trabaho mo para magkaroon ng promotion, pag-level up nga. So, sa mga bago dito ha, this is long reading po. Pasensya na po kasi ito yung ipaabot sa inyo na mensahe. Kasi kung mamadaliin ko, baka mag-question kayo, ano yun? Hindi ko naintindihan. Oo. So, in-explain ko, kasi sinabi sa akin na explain ko sa inyo. Kasi ang ilan sa inyo nag-overthink. So, kailangan ko i-explain ng mabuti na sana'y makatulong din po. So, this is new beginning ha. This card, dalawang card yung mismo nagsabi dito na umaapaw yung blessings. Meaning to say, maraming pagkakataon, opportunities, changes para sa kaunlaran mo. May nakita kong job opportunity dito, new source of income, na yun, financial growth talaga nakikita ko dito. Nagkaroon ka ng financial growth, oo, pero mas more to. Kasi nga, gustong-gusto mo na mas mag-level up ka kasi nakaya mo na eh. Like for example, nag-level 2 ka na o mag-level 3 ka na, nagpaplano ka for level 3. Oo. So, ito, binigyan mo na siya ng action. You are very inspired eh kasi may naabot mo na yung level 2. Example po yan ha, pag-level up eh. Example lang po yan, wag ka may mag-react dito, bakit tag-level 1, level 2 na yan. So, wag mong palampasin ang pagkakataon na ito, itong dumating na opportunities, chances sa inyo para sa kaunlaran po, Gemini. Nakikita ko dito, nag-enjoy ka sa mga ginagawa mo. At masaya ka sa mga kasamahan mo. You're very inspired nga. Alam nyo, pag magkakaroon ka ng mga kasamahan na, syempre may mga taong hindi tayo gusto, 'di ba? Pero mostly kasi nakikita ko dito, may mga tao talagang naniniwala sa iyo. So, sila din yung isa sa dahilan na very inspired ka. So far ha, ang ganda ng cards nyo. So, spiritual work. Open your heart to a spiritual career and healing and heal the human heart. See? Heal the human heart. Meaning to say, you have to make change para magkaroon ng healing. Kasi kung walang changes, walang mangyayaring healing, walang mangyayaring pagbabago. Okay? You have to connect to yourself. Connect to yourself, connect to your intuition. Kasi intuition, siya yung magagabay sa'yo patungo sa right path, patungo sa success. Siya yung magsasabi sa'yo kung ano yung next action mo. You are a light worker. Actually, magaan kang kasama, sabi ng mga cards, sabi ng mga kasamahan mo. So far ha, ang ganda ng cards nyo ha. See? Ang ganda. This is about your love life, self-love, partnership, and romance, Gemini. Sulit na sulit, Gemini, ang ganda. Okay, kunin ko muna to. Yan. Ang ganda nito, Gemini. From here to here, you're very happy. Actually, dalawang card din nagsabi dito. And dito rin, dito rin. Lahat ng card na nakikita ko dito, you are very excited, you are very busy. Nasa-challenge ka kasi maraming ang pagkakataon. Hindi siya challenges na yung may kasamang bigat na nabibigatan ka talaga. Challenges kasi pagkakataon, kailangan mo ng action. Okay? And dito, from here to here, happiness talaga to. Kasi may tagumpay. Oo. Okay, so, this is happiness, this is fulfillment sa pangarap, may completion of cycle. Granted yung manifestation mo. And may kasiyahan at kagalakan sa mga bagay ukol sa pamilya at kaibigan.
So this card focuses on achievement of a level of love, success na nagbibigay sa iyo ng katahimikan, satisfaction at pasasalamat. Para sa mga single pa, sobrang saya mo kasi gusto ka rin ng taong gusto mo. Wow. Sobrang saya mo kasi gusto ka rin ng taong gusto mo. Plus points na yung may love at respect sa iyo. Wow naman, sana all, Gemini. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, masaya at satisfied kayo sa buhay, pamilya. Meron din dito nakatanggap ng sustento or sustento para sa anak. Di ba? Ang ganda. Sulit na sulit tong long reading na ito. Even ako na-shock ako na long reading tayo kasi nga may maraming mensahe na kailangan ipaabot sa inyo kasi yung ilan sa inyo nag-overthink. So, posibilidad talaga mag-overthink kayo kasi maraming chances, nag-iisip kayo ng plano. So, try to balance it, okay? I-balance nyo po para hindi kayo ma-drain yung energy nyo. And may nag-celebrate dito, monthsary, anniversary, pagtatapos, achievement, togetherness, nag-celebrate kayo. Ang ganda ng energy nyo, ang ganda ng cards nyo. Gemini. So, playfulness. Laughter is the best therapy. See? Sobrang busy mo dito. Laughter is the best therapy. Have some fun together. And remember, love is the greatest healer. See? May kasamang healing yan eh. Basta kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. And you're very happy here na nag-clarify din to. Okay, so congratulations. Gemini, ang ganda ng cards nyo. Bawing-bawi sa nararamdaman yung bigat, diba? At least solusyon na to. And kailangan ng willingness, ha? Okay? So, pag-imanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Gemini. See you tomorrow. Maraming salamat.